Ang sabi nila, ang unang pag-ibig ay hindi namamatay. At ito rin ang dahilan ng unang pagkasawi natin sa pag-ibig. Pero kahit na ganoon ay nagmamahal pa rin tayong muli kahit na nasaktan na tayo sa una. Ikaw, kapuso, paano mo matatanggap na ang unang pag-ibig mo ay siya ring unang wawasak ng puso mo? Sa panahon ngayon, ang pag-ibig ay binabase na lamang sa mga kanya-kanyang pamantayan o standards na tinatawag. Na hindi na natin may paliwanag kung ano nga ba ang totoong pagmamahal sa hindi. Ano nga bang pagkakaiba ng true love sa infatuation? Kapag infatuated ka sa isang tao, nandun yung feeling na makita mo lang siya ay masayang masaya ka na. Yung tipong napapahawa ka na sa pisngi mo sa sobrang ngiti o kaya naman ay napapasipa ka na sa sobrang kilig. Kapag naman mahal mo ang isang tao ay nandun na yung pakiramdam na kontento ka na. Na kahit na hindi kayo mag-usap, nagkakaintindihan kayo. Paano nga ba natin masasabi na totoong pag-ibig ang nararamdaman natin sa isang tao at hindi lang dahil infatuated ka sa kanya? Katulad na lamang ng kwentong ibabahagi sa ating ni Hana na nagkagusto sa isang taong triple ang tanda sa kanya at para na rin niyang ama. Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon sa programang ito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Hana. 19 years old at kasalukuyan po ako nakatira sa Angono, Rizal. Nais ko lang po na ibahagi ang kwento ng aking first love at first heartbreak na rin. Alam ko kasi na maraming kabataan na katulad ko ang nakakaranas din ng pagkalito sa kung ano nga ba ang pagkakaiba ng infatuation na true love, gayong pareho lamang itong uri ng affection para sa isang tao. Kailan ko rin lang nalaman ang totoong pagkakaiba nila at sisimulan ko na nga po ang kwentong ito kung paano ko nakilala at nagustuhan ang taong sa mata ng Diyos at marami ay hindi ko naman dapat magustuhan. Nagkagusto ako sa isang taong halos triple ang tanda sa akin at para ko na ring ama dahil kaidaran lamang siya ng aking papa at higit sa lahat ay pamilyado na. Naisip ko noon na siya na ang first love ko dahil talaga namang gustong gusto ko siya at masakit para sa akin ang malamang walang pag-asa ang nararamdaman ko para sa kanya. Ulila na ako sa ina, Papa Dudut. Ang kwento kasi sa akin ni Papa ay namatay si Mama sa panganganak sa akin dahil asthmatic si Mama. May choice naman daw po sila na mabuhay si Mama pero mas pinili ni Mama na mabuhay ako. At simula nga po nang mamatay si Mama ay si Papa na ang tumayong ina sa akin. May mga panahon daw noon na kailangan niya akong iwanan sa kapitbahay kapag pumapasok siya sa trabaho at binabayaran na lamang niya ang kapitbahay namin sa pagbabantay sa akin. Ikinuwento niya sa akin lahat ng sakripisyo niya para lamang maitaguyod ako, kaya naman mahal na mahal ko si Papa. At masasabi kong napakaswerte kong siya ang naging papa ko. Pero habang lumalaki nga ako ay mas lumalaki rin ang gastos, kaya kinakailangan ni Papa na maghanap ng trabaho na mas mataas ang pasahod. At hindi nga nagtagal ay na-promote siya sa trabaho bilang sekretary sa isang food factory. At dahil nga po sa pagkakapromote ni Papa sa trabaho ay unti-unti nang nabawasan ang oras niya para sa akin. Hindi na kami makapag-bonding kagaya ng dati dahil halos gabi na siya kung umuwi. Pero bilang mabuting anak ay iniintindi ko si Papa. At lagi kong iniisip na para naman sa amin ang ginagawa niya at mag-focus na lamang ako sa pag-aaral ko. Ang kapitbahay namin ang nagsilbing tagapag-alaga ko at kumuha naman noon si Papa ng service ko para may maghahatid sundo sa akin sa school.
Kinagigiliwan ako ng lahat noon sa school dahil bukod sa mabait daw ako ay matalino raw akong bata. Noong pamang elementary ako ay sikat na ako sa school namin dahil sa maganda raw ako at matalino. Lagi nga akong kinukuhang muse at sinasali sa mga quiz bee. Hanggang sa makatungtong na nga po ako ng grade 11 papadudot. At dahil bawal pa ang face-to-face classes noon, ay online learning ang sistema namin. Nagkikita-kita lamang kami ng mga kaklase ko sa online meeting namin at masasabi kong halos lahat ng mga lalaki kong kaklase ay nagpapapansin sa akin. Lagi silang nagchat-chat sa akin kahit na hindi ko naman sila nire-replyan. Wala kasi akong oras para sa kanila at mas lalong wala akong balak na paunlakan ang mga pagpapapansin nila sa akin. Minsan nga ay hiniling ko na lamang na sana ay hindi na ako pinanganak na maganda para hindi ako ginugulo ng mga lalaki kong kaklase. Isa pa ay wala akong type kahit na isa man sa kanila. Ang mga tipo ko kasing lalaki ay mas matanda o mas matured kesa sa akin. Kasi gusto ko ay binibaby ako. Halos na bored na nga ako sa atensyon na nakukuha ko. Not until nakilala ko ang bagong katrabaho ni Papa na isinama niya sa amin noong birthday niya. Pa, mano po? God bless you, nak. Kumain ka na ba? Hindi pa po, hinihintay ko po kayo eh. Happy birthday, Papa! Salamat, anak. O siya, maghain ka na para sa 3. May kasama ako. Inaayos pa yung pagpaparadaan ng motor niya. Okay po. Anak, katrabaho ko pala, si Felix. Ito naman ang anak ko, Pards. Si Hannah. Hello po. Ano po? Kaawaan ka ng Diyos. Talaga naman pala ang ganda ng anak mo, Pards. Oo, nagmana sa nanay niya eh. Buti nga, di sa akin nagmana. Papa naman oh, gwapo ka kaya. O siya, kumain na tayo. Siya nga pala, Pards. Birthday mo ngayon, di ba? Bakit di ka man lang nagpahanda? Matanda na ako, tsaka gastos lang yun. Isa pa, wala rin namang pwede magluto. Di naman marunong magluto ang anak ko maliban sa pagpiprito ng hotdog at itlog. Pa, ipahiya daw ba ako sa bisita? Sorry na, anak. So di ka pala marunong magluto. Ilang taon ka na ba, Iha? 19 po. Kaka-19 ko lang po last year ng December. Legal age ka na pala. Dapat nag-aaral ka na magluto. Lalo na ikaw na iiwan dito sa bahay niyo. Sinusubukan ko naman po. Kaso hindi po talaga ako marunong eh. Pero itatry ko pa rin po. Mabuti yan. Lalo pat kayong dalawa na lang ng papa mo magkasama. Pagkatapos pala natin kumain, nak, pakibili mo kami ng pulutan sa tindahan. Iinom po kayo? Oo, ngayon lang naman eh. Birthday naman ni Papa, di ba? Sige po. Pero huwag kayo masyadong magpakalasing ah. Ang bait na bata naman pala nitong si Hannah, Pards. Mabait talaga yan. Buti nga at naiintindihan niya kung bakit bihira lang kami magkasabay kumain. Madalas paggabi lang. Naiintindihan ko naman po na kailangan nyo magtrabaho para may makain tayo at makapag-aral ako. Ang swerte mo naman pala talaga sa anak mo. Siyempre naman. Bukod sa maganda ang anak ko matalino pa. Kaya nga proud na proud ako dyan eh. Pa naman, masyado kayong bilib sa akin. Abay natural. Anak kita eh. Basta mag-aral ka muna mabuti ha. Huwag ka muna magbo-boyfriend. Distraction lang mga yan sa pag-aaral mo. Opo, magtatapos po ako ng pag-aaral para makapaghanap ako ng trabaho para di nyo na rin po kailangan magtrabaho. Siguro ang sarap sa pakiramdam na magkaroon ng anak na gaya mo. Naku po, ma-attitude po ako minsan. Baka mairita lang po kayo sa akin. Lagi nga po kaming nagbabangayan ni Papa eh. Pero mas lamang naman siguro ang pagiging malambing mo. Oo naman po. Lagi ko nga po nilalambing si Papa tuwing magkasama kami. Bihira lang naman po kasi siya makauwi ng maaga. Pag naman po day off niya, tinatawagan din po siya ng boss niya. Kaya ang lungkot po rito sa bahay. Naiintindihan ko naman po si Papa. Kaya lang, mas lamang pa rin po yung pangungulila ko sa kanya. Ano ka ba naman, nak?
Buhay pa ako, ba't ka nangungulila? Kasi nga po hindi po tayo nakakapag-bonding kagaya ng dati. Mas mahaba pa po yung oras niyo sa trabaho kaysa po na nasa bahay kayo. Mas kailangan ko kasi magdoble kayod. Alam mo naman kung bakit, di ba? Opo. Huwag ka nang malungkot. Babawi si Papa sa'yo. Yun naman pala eh. Smile ka na, Hana. Mas gumaganda ka pa lalo kapag nakangiti ka. Salamat po. Papadudot nung makita ko si Tito Felix ay parang nakaramdam ako ng kakaiba. Pakiramdam ko noon ay crush ko na siya. Sa kabila kasi ng edad niya ay gwapo pa rin siya at matikas ang tindig. Papasa na nga siguro siyang artista. Maputi kasi siya at matangkad, matangos pa ang ilong at malinis sa katawan. Ang mga kagaya niya talaga ang mga tipo ko. Pero hindi naman kami pwede dahil masyadong malayo ang agwat ng edad namin. Halos kaidaran siya ni Papa kaya parang ama ko lang din siya. Nasisiguro ko rin na magagalit si Papa kapag nalaman niyang ang gusto kong lalaki ay yung halos parang ama ko na. Gusto kong ipagsawalang bahala na lamang ang nararamdaman ko para kay Tito Felix. Pero noong ko lang kasi naramdaman ang ganong klase ng pagkagusto. Kaya nagkasya na lamang ako sa lihim kong nararamdaman para sa kanya. Matapos nga naming maghapunan ay inutusan akong bumili ni Papa ng pulutan sa tindahan. Sinabihan din ako ni Papa na matulog na ako kaya iniwanan ko na sila sa sala habang nagiinom. Alam kong masamang makinig sa usapan ng mga matatanda pero hindi ko maiwasan na ma-curious kung ano ang pinag-uusapan nila. Kaya naman lihim akong nakinig sa pinag-uusapan nila. Doon ko na nga rin nalaman na pamilyadong tao na si Tito Felix. Kaya mas lalong hindi talaga kami pupwede. Hindi naman ako nagulat dahil inaasahan ko na yon. Kaya lang ay hindi ko maiwasang manghinayang. Naisip ko kasi na kung wala ba siyang sabit ay baka sakaling pwede na kami. Nag-usap pa sila ng matagal tungkol sa mga kung ano-anong bagay at mga 10:00 na nang narinig kong nagpaalam na si Tito Felix kay Papa na kailangan na niyang umuwi dahil naghihintay na sa kanya ang asawa niya. Matapos ang birthday ni Papa ay nakagawian na ni Tito Felix ang pumunta sa bahay namin tuwing Sabado at pagkatapos ay magiinuman sila ni Papa. Habang ako naman ay sinasamantala ang mga pagkakataong yon para masilayan ko man lang si Tito Felix. Masaya na kasi ako kapag nakikita ko siya. Hindi ko alam na mga oras na yon kung ano ba talaga ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero para sa akin ay mahal ko na siya, Papa Dudut. Ang sabi kasi ng mga classmate kong babae ay sign na daw yon na mahal mo ang isang tao pero naiisip ko na masyadong mabilis kung sasabihin kong mahal ko na si Tito Felix. Hindi ko talaga alam kung paano ipapaliwanag ang nararamdaman ko dahil yon ang unang beses na nakaramdam ako ng ganon. Naisip ko nga na baka nagustuhan ko lang siya dahil pasok siya sa standard na gusto ko. Pero naisip ko rin na kung anuman ang nararamdaman ko para kay Tito Felix ay hahayaan ko na lamang at susunod na lamang ako sa agos kung saan ako dalhin ng nararamdaman ko para sa kanya. At Sabado nga ng gabi ay umuwi ulit si Papa kasama si Tito Felix gaya ng inaasahan ko. Mano po, Pa? God bless you, nak. Mano rin po, Tito Felix. God bless you, Iha. O eto, pasalubong ko para sa'yo. Para sa akin po? Oo, ikaw agad ang naalala ko nang nakita ko yan. Wow, strawberry donuts! Thank you po, Tito! Payakap po! Oh, Iha. Ana, Ay, sorry po sa pagkayakap ko sa inyo, Tito. Sobrang natutuwa lang po kasi ako, pinasilubungan niyo po ako. Favorite ko po kasi yung mga to. Ayos lang. Nabanggit nga sa akin ng papa mo na paborito mo yan. Kaya binili ko yan para sa'yo. Maraming salamat po ulit. pasuyo nga ako ng pitsal at baso, nak. Sige po, wait lang.
Pasensya ka na sa anak ko, Pards. Naku, wala yun. Natuwa lang siguro talaga siya sa pasalubong ko sa kanya. Salamat, nag-abala ka pa. Wala yun. Nakakatuwa rin naman kasi ang anak mo. Alam mo namang wala akong anak na babae, hindi ba? Puro bara ako lahat. Ito na po yung baso at pitsyel nyo. Salamat, nak. O sige, pumasok ka na sa kwarto mo. Okay po, may kailangan din naman po akong tapusing activities. Kainin mo na rin yung pasalubong ko sa'yo habang gumagawa ka na activities mo. Para mas gumana ang utak mo. Opo, salamat po uli dito sa donuts. Masipag talaga mag-aral yung anak mo, no? Sinabi mo pa, di matutulog yan ang hindi tapos ang mga assignment niya. Napansin ko lang, nasa bahay lang siya lagi. Wala ba siyang boyfriend o manliligaw? Naku, wala. Maigpit kong ipinagbabawal yan. Lagi kong sinasabi sa kanya na magtapos muna siya ng pag-aaral bago ko siya payagang mag-boyfriend. Pero wala namang interes ang anak ko sa mga ganyang bagay. Kaya bilib na bilib ako sa kanya eh. Nakakabilib nga. Bihira na lang yung mga dalagang ganyan na inuuna ang pag-aaral. Nangako ako sa asawa ko na itataguyod ko si Hana hanggang sa makapagtapos siya. Pero hindi ba kailangan din ni Hana ng tatayong nanay para sa kanya? O kaya makakasama niya rito sa bahay? Babae ang anak mo, Pards, at dalaga pa. Hindi ka ba nag-aalala na baka may manloob dito sa inyo at mapahamak si Hana? Naisip ko na yan, Pards. Pero wala naman akong kilala na pwedeng makasama niya rito sa bahay. Nasa probinsya lahat ng kamag-anak namin. At wala rin akong balak na mag-asawa ulit. Masaya na akong kami lang dalawa ni Hana. Papa Dudut, matapos sabihin yon ni Papa ay nagpa siya na akong tapusin ang mga activities ko. Hindi ko na rin tinuloy ang pakikinig ko sa usapan nila dahil wala rin naman akong makuhang ibang impormasyon tungkol kay Tito Felix. Gusto ko sanang malaman ang mga hilig o paborito niya, pero palaging tungkol naman kay Papa o kaya ay tungkol sa akin ang pinag-uusapan nila. Gusto ko sanang malaman ang lahat ng gusto niya para alam ko kung anong paraan para mapansin niya ako. Alam kong mali ang ginagawa ko dahil pamilyado siyang tao, pero atensyon niya lang naman ang kailangan ko. At lumipas nga mga linggo ay naging gawin na ni Tito Felix na kada pumupunta siya sa bahay namin ay may dala siyang pasalubong. Kaya naman mas nahuhulog ang loob ko para sa kanya. Pakiramdam ko kasi espesyal na ang turing sa akin ni Tito Felix. Bukod sa mga pasalubong ay maalaga din siya sa akin. Sa tuwing maghahapunan siya sa amin ay kukumustahin niya ang pag-aaral ko at aalokin pa ako na kumain ako ng mas marami para maging malusog daw ako at ako naman ay natutuwa sa atensyon na ibinibigay niya sa akin. Mas ginaganahan pa akong mag-aral dahil si Tito Felix ang naging inspirasyon ko. Nag-aral din akong magluto para kung sakali man na may espesyal na okasyon ay may pagluto ko siya ng paborito niyang pagkain. Halos tuwing Sabado nga ay talaga namang excited ako dahil pagkakataon ko yon para makita siya. Gusto ko lang din naman na matuwa siya sa akin pero wala akong balak na sirain ang pamilya niya. Pakiramdam ko lang ay gusto kong kilalanin niya ako pero hindi ko alam kung bilang ano nga ba. Kontento lang ako na nakikita ko siya at nakakausap. Sapat na sa akin yon. Pero habang tumatagal nga ay mas lumalalim ang kagustuhan kong mapalapit sa kanya. Papadudot doon na nga po nabuo ang desisyon ko na aminin kay Tito Felix ang tungkol sa nararamdaman ko para sa kanya. Pinaliwala ko na rin ang isipin na pagagalitan ako ni Papa kapag nalaman niyang nagkagusto ako sa katrabaho niya. Ang tanging mahalaga lang sa akin ang mga oras na yon ay ang maipagtapat kay Tito Felix ang nararamdaman ko. Saka ko na lamang iisipin ang magiging consequences ng pagtatapat ko dahil hindi ko na rin naman kayang itago ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko kasi niloloko ko lamang ang sarili ko na kontento na ako sa kung ano ang koneksyon na meron kami ni Tito Felix. Sabado ng gabi ay nandun ulit sa amin si Tito Felix. Doon ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap siya at aminin na ang matagal ko nang tinatagong pagtingin para sa kanya.
Mano po pa? Mano rin po tito? Kumusta pong trabaho? Ayos lang naman. Parang kanina mo pa kami hinihintay ng papa mo ah. Opo, nakapaghain na nga po ako ng hapunan. Kakain na lang po kayo. Parang kinakarir mo na ang pag-aasikaso sa amin, nak ah. Sabi nyo nga dalaga na ako, di ba? Na dapat matutunan ko na yung mga dapat kong gawin. Di naman kita minamadali, anak. Basta mag-focus ka lang sa pag-aaral mo, okay? Okay po. Tara, kain na po tayo. Mabuti pa nga at gutom na rin kami ng tito mo kanina pa. Pasarap ng pasarap ang luto mo, Iha. Talaga po? Oo, di ba, Pards? Oo nga. Saan mo naman natutunan ang magluto ng ganito? Nanunood po ako ng mga tutorials sa internet. Okay lang po ba yung lasa? Anong okay? Okay na okay. Buti naman po at nagustuhan nyo. Kain lang po kayo ng kain. Ikaw din, anak. Kailangan mo magpakabusog para lagi kang may lakas sa pag-aaral. Opo pa. Oh, teka. Tumatawag si boss. Sagutin ko muna to. Sige, kumain lang muna kayo dyan. Sandali lang, Pards, ha? Sige, Pards. Hello, boss. Good evening. Tito? Ano yun, Iha? Ano po kasi? Matagal na po akong may gusto sa inyo. Ha? May gusto ka sa akin? Teka, Iha. Sigurado ka ba dyan? Seryoso po ako. Sigurado po ako. Alam ko po na magagalit sa akin si Papa. Pero gusto ko lang po na malaman niyo yung totoong nararamdaman ko para sa inyo. Iha, parang nakitang anak. Hindi po ako naniniwala na yan ang nararamdaman niyo para sa akin. Ang bait-bait niyo po sa akin. Tapos lagi niyo po akong dinadalhan ng mga pasalubong. Ano pong ibig sabihin nun? Imposible po na dahil lang sa anak ang turing niyo sa akin, kaya niyo po ginagawa ang mga yon. Ayaw niyo po ba sa akin? Maganda naman po ako at matalino at marunong na rin po ako magluto. Pasensya na, Iha, ha? Pero anak lang talaga ang turing ko sa'yo. Isa pa, pamilyadong tao na ako. Hindi ko alam na bibigyan mo pala ng ibang kahulugan ng pagiging mabait ko sa'yo. Ginawa ko ang mga bagay na yun kasi sabik ako sa anak na babae. Pero mali pala ang pagkakaintindi mo sa mga ginagawa ko. Pero gustong gusto ko po kayo. Simula pa po nung unang nagpunta kayo rito. Alam ko po sa sarili ko na may nararamdaman po ako para sa inyo. Ay, Iha, kung ano man yang nararamdaman mo, nasisiguro ko na diyan dahil sa gusto mo ko bilang isang lalaki. Kung hindi, ano pong ibig sabihin ng nararamdaman ko para sa inyo? Feelings ko po to. Kaya kung meron mang nakakaalam ng nararamdaman ko, yun ay walang iba kundi ako. Gusto ko po kayo matagal na. Hana! Malandi ka! Teka, Pards, puminahon ka. Huwag mo saktan yung bata. Ang tagal ko nang napapansin ang pagiging close nyo sa isa't isa. Pero di ko lang pinapansin dahil baka masyado lang ako nag-iisip. Pero yung pala, tama ang hinala ko. At ikaw naman, Hana, nauubusan ka na ba ng lalaki kaya pati katrabaho ko pinapatos mo na? George, hindi na maganda yung lumalabas sa bunganga mo. Anak mo yung kausap mo at di ibang tao lang. Bakit? Huwag mong sabihin pinagtatakpan mo ang anak ko dahil gusto mong gawing kabit si Hana! Ang dumi ng pag-iisip mo. Parang anak ko lang si Hana. At kahit kailan, hindi ko naisip na humigit pa kami ron. Huwag mo nga akong inuuto. Lagi mo nga ang binibigyan ng kung ano-ano yung anak ko, di ba? Bakit? Para makuha mo ang loob niya? O ngayon nakuha mo na, anong gagawin mo? Gagawin mo na siyang kabit? Di ko alam na demonyo ka palang baboy ka! Walang iya! Hayop ka! Tito! Ang kapal na mukha mo! Wala kang kwentang tao! Umuwi na po kayo, Tito Felix. Ako na po bahala sa papa ko. Hindi kita pwedeng iwan na ganyan ang lagay na papa mo. Baka saktan ka lang niya ulit. Ayos lang po ako. May kasalanan po ako. Narinig mo ang anak ko! Umuwi ka na! At wag mo nang ipapakita sa akin yung pagmumukha mong hayop ka! Tama na! Bitiwan mo ako, Hana! Tito, umalis na po kayo! Sorry po! Kalimutan niyo na lang yung mga sinabi ko! Papadudot noong ko lang nakitang
magalit ng husto si Papa kaya naisip kong ang laki ng kasalanan ko. Wala na ngang nagawa si Tito Felix kundi ang iwanan kami kahit pa halata naman sa mukha niya na gusto niyang makialam. Sobrang galit na galit si Papa at tinatanong kung bakit nagkagusto ako sa taong matanda na raw ay may sabit pa. Hindi ko na nagawang magpaliwanag kay Papa dahil natatakot ako sa kanya ng mga oras na yon. Yun ang unang beses na pinagbuhatan niya ako ng kamay. Kilala ko si Papa na mahinahon sa lahat ng oras. Pero siguro nga ay kasalanan ko kung bakit nagalit siya ng ganon. Sino nga ba namang ama ang matutuwa kung ang anak niyang babae ay magkakagusto sa lalaking halos ama na nito? At dahil nga wala akong maisagot kay Papa ay pinapasok na niya ako sa kwarto ko. Matapos ang kaganapang yon, Papa Dudut, ay hindi na muling nagpunta pa sa amin si Tito Felix. Kaya naman nalungkot ako ng sobra. Naisip kong imposible nang makita ko pa siya at dahil alam kong galit din sa kanya si Papa. Hindi ko tuloy maiwasang itanong sa sarili ko kung bakit kay Tito Felix pa ako nagkagusto. Bakit hindi na lang sa iba na tiyak na matatanggap ni Papa para sa akin? Sa kabilangan ng lahat ng katanungan ko, ay tinatako na sa isipan ko na hindi talaga ako pwedeng magkagusto kay Tito Felix dahil bukod sa mas matanda siya sa akin ay may sarili itong pamilya. Hindi ko rin naman gusto na maging kabit ako dahil na-realize ko ang halaga ko at hindi ako maninira ng pamilya. Papadudot na sabi ko sa sarili ko noon na sana ay magkaroon ako ng pagkakataon na humingi ng tawad kay Tito Felix. Dahil alam kong nakakahiya ang ginawa kong pagtatapat sa kanya. Baka isipin ni Tito Felix na hangin lang ang laman ng utak ko dahil sa ginawa ko. Sa kabila ng mga nangyari, nagpatuloy ako sa pagiging focus ko sa pag-aaral dahil gusto kong magpa-good shot kay Papa. Halos 2 linggo rin kasi akong hindi kinausap ni Papa noon. Lahat na ng pwede kong gawin para pansinin niya ako ay ginawa ko na. Ipinagluto ko siya ng paborito niyang sinigang na baboy pero hindi niya man lang tinikman ang niluto ko. Sinubukan ko rin kausapin pero parang nakikipag-usap lamang ako sa hangin. Papadudod sa mga nagdaang araw ay pinilit kong kalimutan si Tito Felix. Pero hindi yun naging madali lalo pa at sa kanya lamang ako nakaramdam ng ganong klase ng pagkagusto. Makalipas nga ang linggo ay muling nagpakita sa amin si Tito Felix pero ako naman ay umiwas na. Agad ako nagkulong sa kwarto ko dahil nahihiya akong humarap sa kanya. Noon ko na na-realize kung gaano kasakit ang ma-reject ang feelings. Bukod kay Tito Felix ay nahihiya din ako kay Papa dahil nagkamali naman talaga ako. Pero hindi ko kaya ang silent treatment sa akin ni Papa. Mas gugustuhin kong pagalitan na lamang niya ako kesa sa hindi niya ako kinakausap. At sa muli nga na pagpapakita sa amin ni Tito Felix ay himalang hindi siya pinagtabuyan ni Papa. Pinagbigyan pa nga siya ni Papa nung makiusap siyang mag-usap kaming tatlo para maayos na ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan naming tatlo. Salamat sa pagpayag na magkausap tayo, Pards, ha? Kamusta na si Ana? Nagkausap na ba kayo ng maayos? Hindi pa. Ay, di ko kasi alam kung paano ko siya kakausapin eh. Oo, inaamin ko, nagalit ako sa kanya dahil nagkagusto siya sa'yo. Pero mas galit ako sa sarili ko dahil sa masasakit na salitang nasabi ko sa kanya. Pakiramdam ko na bastos ko ang pagkatao ng anak ko eh. Nagpadalos-dalos ako sa mga salita ko. Di ko naisip na ipaliwanag sa kanya ng maayos ang dapat. Pati nga ikaw napagbintangan ko pa. Wala sa akin yun, Pards. Tatay din ako. Pero dapat kang humingi ng tawad kay Hana. Huwag mo hayaang lumayo ang loob sa'yo ng anak mo. Mabait na bata si Hana. At nasisiguro kung hindi mangyayari sa kanya lahat ng naiisip mo. Siguro nalilito lang siya sa nararamdaman niya ngayon. Pero sigurado kung hindi talaga ganun kalalim ang nararamdaman niya para sa akin. Sabihin na nating baka sa akin niya nakita yung mga bagay na hindi mo nagagawa para sa kanya. Laging mag-isa rito sa bahay si Hana. Kaya hindi malabong masabik siya sa kalinga ng isang ama.
Ang ibig mo bang sabihin, parang tatay lang ang tingin niya sa'yo? Oo, kaya tawagin mo na si Hana para maipaliwanag din natin na maayos sa kanya. Nasa stage pa lang si Hana kung saan tinutuklas niya ang ibang bagay. Ang dapat mo lang gawin ay gabayan siya. Sige Pards, puntahan ko lang siya sa kwarto niya sandali. Hana anak, halika muna rito sa labas saglit. Nandito ang Tito Felix mo. Pwede po bang dito na lang ako sa kwarto? Naririnig ko naman po kayo eh. Ay, nak, sige na. Lumabas ka na rito. Hindi na ako galit. Ayaw mo bang makipagbati kay Papa? Salamat anak at naisipan mong kausapin kami ng Tito Felix mo. Kumusta ka na, Iha? Ayos lang naman po. Hindi ka ba magmamano sa akin? Dati-rati lagi ka nagmamano sa akin pag dumarating ako ah. Mano po? Nandito ako ngayon para sana makapag-usap tayong tatlo ng maayos at para maitama na rin natin yung gulong nangyari. Sorry po, Tito. Sorry po sa nagawa ko. Hiyang-hiya po ako sa inyo dahil sa nangyari. Matalinong bata naman po ako pero hindi ko yun nagamit sa sitwasyon na yun. Ayos lang, Iha. Matanong lang kita ha. Napag-isipan mo na ba na maigi yung tungkol sa nararamdaman mo para sa akin? Kung ano ba talaga yon? Kasi alam ko na sa ngayon, nalilito ka pa. May mga pagkakataon nga po na naiisip ko kung ano po ba talaga ang nararamdaman ko. Hindi ko naman po maipaliwanag kasi first time ko po makaramdam ng ganon. Nung una ko po kayong nakita, nagustuhan ko na po kayo. Masaya po ako kapag nakikita ko kayo at sobrang natutuwa po ako pag may dala kayong pasalubong para sa akin. Gustong gusto ko rin po yung pag-aasikaso nyo sa akin kasi feeling ko po baby ako na inaalagaan. Iha, hindi ka ba inaalagaan ng papa mo? Po? Bakit naman po nalipat kay Papa yung topic? Ganito kasi yan, Iha. Yang nararamdaman mo para sa akin, hindi talaga dahil sa gusto mo ko bilang isang lalaki. Gusto mo ko kasi sa akin mo nakita yung imahe ng isang ama na binuo mo sa isipan mo. Hindi ko po kayo maintindihan. Sa akin mo nakita ang mga bagay na dapat ang papa mo ang gumagawa para sa'yo. Pasensya ka na nak. Alam kong wala na akong oras para sa'yo. Ang akala ko na makakabuti sa'yo, iba na pala ang epekto sa'yo nang di ko namamalayan. Pa, naiintindihan ko naman po na kailangan yung magtrabaho. Kaya ayos lang po sa akin. Oo, kailangan kong kumahid para sa atin. Pero ngayon ko na pag-isip-isip na napapabayaan na pala kita. Hindi ko alam na sabik ka sa kalinga ng isang ama. Sa totoo lang po, namimiss ko na nga po yung mga bonding natin dati nung di pa kayo sobrang busy sa trabaho. Pero naiintindihan ko naman po kasi para naman po sa kinabukasan natin yun. Pero ang dami kong naging pagkukulang sa'yo. Nawalan na ako ng oras sa'yo simula nang mapromote ako sa trabaho. Hindi na kita nagagabayan. Sorry anak. Sorry dahil nagkulang ako sa pag-aaruga sa'yo. At sorry din dahil sa masasakit na nasabi ko sa'yo. Anak kita, ako dapat ang umiintindi sa'yo. Ako rin dapat ang nagpapaliwanag ng mga hindi mo maintindihan. Wala na po sa akin yun pa. Alam ko naman po na nagkamali ako. Natural lang po na magalit kayo sa akin. Kaya ako po ang dapat na mag-sorry. Hindi anak, kahit anong galit ko, hindi ko dapat sinabi sa'yo ang mga bagay na yun. Dahil dun pakiramdam ko wala talaga akong kwentang ama. Pa, wag niyo pong sabihin yan. Nagpapasalamat po ako na kayo ang naging tatay ko. Opo, minsan hinihiling ko na bigyan niyo ako ng sapat na oras. Pero ano pong magagawa ko? Habang nagpapakahirap kayo sa pagtatrabaho, kailangan ko po gawin ang part ko para makatulong sa inyo. Siguro nga po, fatherly love lang po talaga ang nararamdaman ko para kay Tito Felix. Ngayon, malinaw na ba ang lahat? Naiintindihan ko na po. Sorry po ulit kung nagulo ko kayo. Nag-away patuloy kayo ni Papa dahil sa katangahan ko. Iha, lahat naman tayo nagkakamali. Ang importante, inamin mo yung pagkakamaling yon at natuto ka. Pwede mo pa rin naman akong ituring na tatay mo kung gusto mo.
Talaga po? Oo naman. Ang tagal ko na kayang gusto magkaroon ng anak na babae. Kaso nga lang, hindi kami pinapalad. Sa kakasubok namin, 3 lalaki ang nabuo namin. Baka pag sinubukan ulit namin, lalaki na naman ang kalalabasan. Ang saya ko po, 2 na ang papa ko. Parang gusto ko nang magtampo niyan, nak ah. Akala ko ba ako lang ang favorite mo? Favorite ko nga po kayo. Pero sa ngayon po, lamang si Tito Felix. Gusto mo ba dalang kita lagi ng pasalubong? I-baby kita ulit? Hindi na po. Masaya na po ako na ligtas kayong umuuwi galing sa trabaho nyo. Sorry po ulit pa. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, anak. Hayaan mo't babawi ang papa sa'yo. Hindi naman ako tutol kung may magugustuhan ka. Pero magtapos ka muna ng pag-aaral, ha? At pumili ka ng lalaking walang sabit. Opo. Siya nga pala, Iha. Yung bunso kong anak, kaidara mo lang din. Minsan, isasama ko siya rito para magkakilala kayo. Teka, Pards. Nirereto mo ba yung anak mo sa anak ko? Hindi naman sa nirereto. Pakiramdam ko lang magiging mabuti silang magkaibigan. Anong masasabi mo, nak? Sige po, wala pong problema sa akin. Papadudot matapos nga po ng pag-uusap namin yon ay nalinawan na ako sa totoo kong nararamdaman. Narealize ko po na father figure lang po talaga ang tingin ko kay Tito Felix. Dahil sa maikling panahon na nakilala ko siya, ay napunan niya ang ilan sa mga pagkukulang sa akin ni Papa. Pero hindi ko naman po sinisisi kay Papa ang pagkukulang niya sa akin kung bakit nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin. Naisip ko pong kasalanan ko ang lahat kasi hindi ko naintindihan ang sarili kong feelings. May mga bagay na sobrang bago sa akin at hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Kung nabubuhay lang sana si Mama noon, ay baka sakaling hindi ako malilito ng ganon dahil siya ang unang-unang magpapaliwanag sa akin ng mga bagay na hindi ko naiintindihan. Bumalik na nga rin po kami sa dati ni Tito Felix at mas naging close po kami. Sa mga panahong yon ay mas nalinawan ako na hindi ko nga talaga siya nagustuhan bilang isang lalaki kundi isang ama na kaya magpuno ng mga pagkukulang ni Papa sa akin. Pero wag niyo sana akong husgahan. Sobrang mahal ko ang Papa ko pero hindi ko maiwasang malungkot minsan dahil talaga namang kulang na kulang ang oras niya para sa akin. Gabi na siya kung umuwi at sobrang aga naman niya kung pumasok sa trabaho. Tulog pa lang ako ay umaalis na siya. Kapag naman day off niya ay hindi ko rin naman nasusulit ang oras na magkasama kami dahil mas madalas na kailangan siya sa trabaho niya. Kaya naman kapag mag-isa lamang ako sa bahay ay wala akong ginawa kundi ang isubsob ang sarili ko sa pag-aaral. Bumalik na sa dati ang buhay ko o papadudot. Yung wala akong ibang iniintindi kundi ang mag-aral ng mabuti dahil malapit na rin noon ang face-to-face classes namin. Kinakabahan ako dahil halos ilang taon din akong nasanay ng nasa bahay lang. At siguradong maninibago ako kapag nagsimula ng face-to-face classes. Pumapasyal-pasyal pa rin sa amin si Tito Felix at palagi pa rin siyang may pasalubong sa akin. Para na nga talaga kaming mag-ama na kulang na lang ay Papa na rin ang itawag ko sa kanya. At si Papa naman ay unti-unti nang bumabawi sa akin. Naglalaan na siya ng oras para sa akin sa tuwing day off niya. Nagpapaalam na rin siya sa boss niya na ibigay na sa kanya ang araw ng day off niya para makasama ako dahil day off niya ngayon. Naisip ko nga na bakit pa siya pinag-day off kung tatawagan lang din naman siya para magtrabaho. Hindi ko magets ang boss ni Papa kasi magulo ang sistema ng pamalakad dito. Day off ni Papa pero tatawag siya ng tatawag kapag linggo. Hindi na nga nakapagpapahinga ang Papa ko. Pero ang sabi nga sa akin ni Papa ay wala naman daw siyang magagawa dahil empleyado lang siya. Ang sagot ko naman sa kanya noon ay may karapatan sila na magkaroon ng araw ng pahinga kaya hindi tama ang ginagawa sa kanila ng boss nila.
Sinabihan ko pa si Papa na maghanap na lang ng trabahong hindi makukompromiso ang kalusugan niya. Pero yun lang daw kasi ang alam niyang trabaho na mataas ang pasahod. Araw nga ng linggo noon, Papa Dudut, ay nag-iihaw kami ng barbecue ni Papa sa labas ng bahay namin dahil may usapan kaming magpipiknik kami nila Tito Felix. Kakatapos ko lang din noon na gumawa ng dessert. Maya-maya pa ay dumating na nga si Tito Felix pero may kasama siyang lalaki na sa tansya ko ay kaedad ko. Naisip kong baka yun na ang sinasabi niyang bunso niyang anak. Pards, tamang-tama lang ang dating nyo. Patapos na kami rito sa mga iniihaw namin. Baka may maitulong kami nitong anak ko. Di na, maupo na lang kayo dyan. Ang gwapo pala ng anak mo. Bagay silang dalawa ni Hana. Tingin mo rin ba, Pards? Oo, maganda at gwapo silang pareho. Siya nga pala, Hana. Ito yung bunso kong anak, si Mikael. Anak, batiin mo si Hana. Hi Hana, nice to meet you. Anak, nakikipagkamay sa'yo si Mikael oh. Ba't ayaw mong tanggapin? Nice to meet you din. Pa, hindi pa ba tapos yan? Nagugutom na po ako eh. Konting-konti na lang to, nak. Mag-usap muna kayo habang tinatapos namin tong iniihaw namin. Okay po. Sige anak, doon muna kayo. Tawagin namin kayo mamaya. Okay, sige po pa. Upo ka. Salamat. Ang ganda mo pala talaga. Akala ko exaggerated lang si Papa sa mga kinakwento niya tungkol sa'yo eh. Ngayon nakita mo na ako ng personal. Exaggerated pa rin ba? Ha? Hindi. Maganda ka nga talaga. Naniniwala na ako kay Papa. Matagal ko nang alam na maganda ako. Hindi mo na kailangang ulit-ulitin. Bakit parang feeling ko may lihim kang galit sa akin? Feeling mo lang yun. Ba't naman ako magagalit sa'yo? Eh ngayon nga lang kita nakita eh. Di ko alam. Kanina ko pa kasi napapansin na iniirapan mo ko. Eh wala naman akong ginagawa sa'yo. Di ko rin alam. Naiirita ako sa pagmumukha mo eh. Uy, grabe ka naman. Paano ka naiirita? Eh ang gwapo ko kaya. Ang hangin mo rin kasi no? Sino bang unang naging mahangin? Di ba ikaw? Sabi mo kanina talagang maganda ka. Oh, sinabayan lang kita. Wala naman akong ginagawa sa'yo pero nagagalit ka sa akin. Hindi nga ako galit sa'yo. Ba't ba ang kulit mo? Naiirita lang ako sa'yo. Di ko alam kung bakit. Baka naman nagsiselos ka sa akin. Ano? Bakit ako magsiselos? Wala akong dapat na pagselosan. Wala nga ba? Siguro naiinis ka sa akin kasi sinama ako ni Papa rito. Iniisip mo siguro na mahahati ang atensyon niya sa ating dalawa, no? Hindi ko alam kung saan mo nakukuha yung idea na yan. Wala akong dapat na ikaselos dahil anak ka ni Tito Felix. Pero nagfi-feeling ka lang namang anak niya eh. Kala mo ba hindi ko alam yung ginawa mo? Grabe, 19 ka na. Pero hindi mo pa rin alam ang pagkakaiba ng infatuation sa true love? Ha? Bakit? Ikaw? Alam mo ba yung kaibahan nun? Oo naman, alam ko. Magsasalita ba ako ng ganito kung hindi? Ang talino mo pa naman pero di mo alam yun? Ha, parang may mali. Ba't ka pa kasi sumama? Panira ka lang ng araw eh. Bakit, kala mo gusto kong sumama? Hindi. Sinama lang ako ng papa ko, kaya napilitan ako. Pwede ko naman sabihin kay Papa ngayon na uuwi na lang ako. Total, ayaw mo naman ako nandito. Hoy, teka lang! Hindi ka naman mabiro. Sige, friends na tayo. Pa-friends ka pa dyan, umiirap ka naman. Mahipang ka naman sa manghangin dyan, sige ka. Friends na nga tayo, di ba? Matanong ko lang, talaga bang nagkagusto ka kay Papa? Di naman totally nagkagusto. Parang nakita ko lang sa kanya yung pagkukulang sa akin ng papa ko. Mabuti naman kung ganun. Kasi kapag nalaman ng mama ko yan, di ka sasantuhin nun kahit bata ka pa. Oo na, nagsorry naman ako kay Tito Felix. So, friends na talaga tayo? Oo, friends. Yan, ganyan. Dapat lagi ka nakangiti. Mas maganda ka kapag nakasmile ka eh. Alam ko. Oy, in love na siya sa akin. Taas ng self-confidence ah. Pero, sorry, di ako mahilig sa magaganda eh. Ayoko naman sa pangit. Lusyo! Papadudod sa kabila ng inis ko kay Mikael ay nakapalagayan ko rin siya ng loob. Kwela kasi siya at hindi boring kausap. Napakalawak pa ng sense of humor na tipong kahit yata pagsakluban ka ng langit at lupa
ay matatawa ka talaga sa kanya. Hindi na rin naman siya nang uungkat pa tungkol sa isyu namin ni Tito Felix dahil naipaliwanag na sa kanya ng papa niya kung ano ba talaga ang nangyari. Naintindihan naman daw niya dahil talaga naman daw gwapo ang papa niya. Hindi na rin naman ako tumutol sa sinabi niya dahil totoo naman. Sa edad na 50 noon ni Tito Felix ay hindi mo siya kakikitaan ng katandaan. Maliban na lamang sa konting-konting wrinkles lang naman niya sa mukha. Sa pagdaan nga ng mga araw ay unti-unti kami naging close ni Mikael. Lagi na nga rin kaming magka-chat at magka-video call noon. Madalas din naman ay sumasama siya kay Tito Felix kapag namamasyal sa amin at hindi rin pumapalya si Mikael na dalhan ako ng mga pasalubong. Masaya lang kaming magkausap noon sa terrace habang kumakain ng merienda. Doon ko nga po na-realize na masyado akong sheltered sa bahay. Na hindi ko naranasang makipag-socialize sa ibang tao na kaidarang ko lang. Masasabi ko nga na si Mikael ang tanging tao na hinayaan kong maging malapit sa akin, lalo pat lalaki. Hanggang sa umabot na rin ang ilang buwan ng pagkakaibigan namin. Malapit na mag face to face ah. Pinayagan ka ni Tito George? Kahit naman hindi siya pumayag, wala siyang magagawa kasi mandatory na ang face-to-face sa August 8. Mas gusto ko pa nga sana na mag-online class muna. Wala ka naman matututunan sa online at modular eh. Kaya mas maganda pa rin ang face to face. Tsaka ayaw mo nun, makakapasyal ka kapag uwian. Huwag mo nga akong demonyohin. Mabait akong estudyante. Bahay-eskwela lang ako, no? Hindi naman masama na magsaya ka tsaka chumil. Alam mo grabe ka talaga sa akin. Nagsasuggest lang naman ako eh. Sa totoo lang, hindi ko talaga matandaan kung paano tayo naging magkaibigan. Joke ba yan? Tatawa na ba ako? Hindi, umiyak ka. Yung siya nga pala, Mix. Nabanggit sa akin ni Papa na nag-away si Tito Felix at saka ang mama mo. Dahil ba sa akin yun? Ba't mo naman naisip na ikaw ang dahilan? Ilang buwan na rin ang nakalipas mula nung nangyari yun ah. Nag-aalala lang kasi ako. Paano kung nalaman pala niya yung about sa confession ko kay Tito Felix? Tapos nag-away sila dahil doon. Ngayon mo pa talaga naisip yan? Di ganun kababaw mama ko para magalit siya sa ginawa mo. Oo, sabihin na natin na nagtapat ka kay Papa tungkol sa nararamdaman mo, pero ipinilit mo ba? Hindi naman, di ba? Kagaya nga ng sinabi ni Papa, father figure lang ang tingin mo sa kanya, kaya nga nakapag-move on ka kaagad eh. Parang gusto ko tuloy mag-sorry ulit kay Tito Felix. Ano ka ba? Huwag mo na isipin yun. Parte na lang yan na nakaraan. Sinabi naman ni Papa na ayos lang sa kanya, di ba? Naiintindihan ka namin. Tsaka natural lang naman kina Mama at Papa na mag-away paminsan-minsan. Salamat ah. Buti na lang talaga pinakilala ka ni Tito Felix sa akin. Bakit? May feelings ka na ba para sa akin? Ala siya, wala no. Ang hangin mo naman. Feeling mo yata lahat ng babae magkakagusto sa'yo. Aba, tested and proven na kaya yan. Wala pang babaeng hindi nabibighani sa kagwapuhan ko. Iwan na nga kita dyan. Baka tangayin ako ng malakas na hangin. Teka, maupo ka nga lang dyan. Ito naman di na mabiro eh. Ba't ba masyado kang seryoso sa buhay? Tatanda ka agad yan, bala ka, sinasabi ko sa'yo. Basta. Never ako magkakagusto sa'yo, okay? Okay, sabi mo eh. Grabe, parang ang big deal naman kung sakali magkagusto ka sa akin. Sus, ang dami mo kayang pinaiyak na babae. Di ko kasalanan yun no. Sila tong masyadong nag-expect sa friendship na binibigay ko sa kanila eh. Yun na nga eh. Masyado kang pa-fall. Hindi ako pa-fall. Umpisa pa lang sinabi ko na sa kanila na friendship lang ang kaya kong i-offer. Pero ayun nga, nag-e-expect sila ng higit pa ron eh. Alam mo naman na wala sa nature ko yung magsuplado. Sobrang friendly mo kasi. Ako nga di ko pinapansin mga boys na gustong makipag-friend sa akin eh. Eh iba naman yung sayo eh. Mga haliparot yung nagpapapansin sayo. Haliparot talaga. Oo. Kunwari lang silang maikipagkaibigan pero bala ka pala nilang jowain. Sus, lalaki rin ako kaya alam ko yung mga galawang ganyan. Eh di ibig sabihin gawain mo rin. Uy, kilabutan ka nga. Ang gentleman ko kaya, never kong gagawin yan. Di ako magpapapansin. Pero formal ako manliligaw. Ganun. Sabi mo eh. Maiba nga ako. Ang tagal na rin nating magkaibigan pero hindi ko pa alam kung may girlfriend ka na ba o nililigawan. Eh hindi ka naman kasi nagtatanong eh. Hinihintay kaya kitang magkwento. Wala akong girlfriend at wala rin akong nililigawan. Ikaw ang unang-unang makakaalam pag meron na. Sinabi mo yan ah. Oo naman. Best friends tayo eh.
Papadudot, gusto ko na sanang iwan si Mikael ng mga oras na yon. Baka kasi makahalata siya na may gusto ako sa kanya. Ayoko masira ang friendship namin na iniingatan ko at ramdam ko naman na wala siyang nararamdaman para sa akin. Hindi ko alam kung kailan ba ako nagsimulang makaramdam ng kakaiba para sa kanya. Ang alam ko lang ay masaya ako kapag kasama ko siya. Bumibilis ang tibok ng puso ko kapag nakikita ko siya. Yung kontento na ako na masilayan lang siya at masaya ako kapag nakikita ko siyang masaya. Ito na nga siguro ang masasabi kong true love. Alam ko at sigurado ako sa nararamdaman ko at alam ko rin na hindi yon masusuklian dahil maraming beses nang sinabi sa akin ni Mikael na parang kapatid lang ang tingin niya sa akin. Kontento naman ako doon dahil anuman ang maging relasyon namin ay mahalaga na sa akin. Papadudot, August 8 ay naipatupad na nga ang face-to-face classes sa amin. Bagamat naninibago ako sa paligid ko ay pinilit kong makisalamuha sa mga classmates ko. Pero hindi talaga maiiwasan na may mga taong hindi makasundo kaagad. Idagdag pa na nakaka-stress ang mga boy classmates ko na walang ginawa kundi ang magpapansin sa akin. Naisip ko nga na hindi lang naman ako ang maganda sa classroom namin pero bakit ako lang ang ginugulo nila? Kung ganun lang ay ayaw ko nang maging maganda. Akala ko kapag maganda ka ay masaya ka sa lahat ng oras pero hindi pala. May mga pagkakataon kasing hihilingin mo na lamang talaga na hindi ka pinanganak na maganda. Naging maayos naman ang daloy ng pagpasok ko sa school. Half day lang din naman ang klase namin. Pagkatapos ko sa school ay agad akong uuwi para makapaghanda ng hapunan namin para kapag umuwi si Papa ay may kakainin na siya. Pagkatapos naman naming mag-dinner ni Papa ay mag-aaral na ako at gagawin ang mga assignment ko bago ako matulog. Yan lang ang routine ko sa araw-araw. Sunday na lang talagang nagiging bonding namin ni Papa pero kasama namin sina Tito Felix at Mikael. Isang beses nga ay naitanong ko kay Mikael kung hindi ba nagtatanong ang mama niya kung bakit lagi silang umaalis kapag linggo. Ang sagot naman niya sa akin ay nagpapaalam daw sila na sa amin sila pupunta. Alam na rin naman daw ng mama niya ang tungkol sa akin at natawang halang daw ito imbes na magalit. Para naman akong nabunutan ng tinig sa dibdib dahil sa mga nalaman ko. Naisip kong masyado lang pala akong nag-overthink. Na baka ako nga ang dahilan ng pag-aaway nila Tito Felix pero hindi pala. Kung bakit kasi hindi ko nalaman kaagad kung ano ba talaga ang kaibahan ng infatuation sa true love. Para sana hindi na ako nakagawa ng nakakahiyang bagay, Papadudot. Pauwi na ako noon at palabas na ako ng gate noong mabungaran ko si Mikael na todo ang ngiti sa akin. Wala akong matandaan na binanggit ko sa kanya kung saan ako nag-aaral. Kaya naman sobrang nagulat ako nang makita ko siya at nandun na naman yung malakas na tibok ng puso ko. Ang ginagawa mo rito? Di pa ba obvious? Eh di sinusundo ka. Paano mo nalaman na dito ako nag-aaral? Sa uniform mo. Ang tagal na nga natin magkaibigan pero di natin alam ang school na isa't isa. Diyan lang ako oh. Doon oh, sa kabilang school. Kanina pa nga ako rito akala ko nakauwi ka na. Uso mag-text. Di hindi na surprise yun kung tinext kita. Eh ano naman ba tong pakulo mo at sinundo mo pa talaga ako? May sasabihin kasi ako sa'yo eh. Huwag ka na mag-alala kay Tito George. Pinagpaalam na kita kaya pwedeng hindi ka umuwi agad. Ano bang sasabihin mo? Gusto mo talaga na dito ko na sabihin? Pwede bang wag natin dito pag-usapan? Isan ba dapat? Doon oh. Sa food corner pagtawid. Doon tayo. Para habang nag-uusap, may kinakain tayo. Tara. Okay, sige. Di ba pwede doon na lang tayo sa bahay mag-usap? Ba't dinala mo pa ako rito? Oh, bakit? Ayaw mo ba dito? Libre ko naman eh. Huwag kang mag-alala. Oh, pasok na. Ladies first. Sira. Dito na lang tayo umupo sa may tabi ng bintana.
Ano bang gusto mong kainin? Kagaya na lang ng sayo. Okay, sige. Hintayin mo ako rito, order lang ako. Ay, ang haba ng pila. Ayos lang ba kung mamaya na ako umorder? Ayos lang. So ano nga yung sasabihin mo? Ganito kasi, may nililigawan ako sa school namin. Talaga? O anong problema? Congrats, may nililigawan ka na. Congrats agad. Nililigawan ko pa nga lang kaso di ko naman alam kung ano bang gusto ng mga babae. Ang ilap din kasi niya tapos may pagkasuplada pa. Di tumatalab sa kanya yung pagpapacharming ko. Sinabi ko naman kasi sa'yo na hindi lahat ng babae madadaan mo sa pagpapakyut mo. Kaya nga tulungan mo ko. Ano bang dapat kong gawin? Paano ko ba sisimulan yung panliligaw ko sa kanya? Alam mo, sa totoo lang, wala rin akong alam Kasi hindi naman ako nagpapaligaw. Bago pa man sila makapanligaw sa akin, busted na agad sila. Ay, paano ba kasi? May mga gusto ka bang material na bagay? Please naman tulungan mo ko. Ano bang gusto niyo sa isang lalaki? Yung mga ganun? First time mo lang ba manligaw? Oo, first time, malamang. Tatanungin bakit ako may experience na ako sa panliligaw? Ay, ang hirap naman kasi. Yun nga, ano bang gusto niyo sa isang lalaki? Ewan ko sa kanila. Pero para sa akin, gusto ko yung lalaking alam kong masasandalan ko sa lahat ng oras na may problema ako. Yung lalaking kaya akong patawanin kahit na sobrang lungkot ko. Yung lalaking maalaga at maalalahanin. Meron naman ako ng mga yan Tingin mo ba magugustuhan niya ako kapag nakilala niya ako ng gusto? Syempre naman, di ka naman mahirap magustuhan Nako, Hana, kung sinasabi mo lang yan dahil kaibigan mo ako, itigil mo na. Seryoso ako Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Meron, kaso pinanghihinaan ako ng loob Sira, ako na nagsasabi sa'yo. Magugustuhan ka niya. Ay. Magpakatotoo ka lang sa kanya. Hindi mo kailangan magpanggap na ibang tao para lang magustuhan ka niya. Ipakita mong seryoso ka talaga sa kanya. Okay, yan ang gagawin ko. Salamat the best ka talaga. Hoy, pakilala mo siya sa akin para makilatis ko naman. Oo, ipapakilala ko rin siya sa'yo kaso pagpaplanuhan ko muna. Yung hindi na talaga siya makakatanggi. Papadudot habang nag-uusap kami ni Mikael ay parang dinudurog ang puso ko. Alam ko namang darating ang oras na magkakaroon siya ng liligawan at magkakaroon ng girlfriend. Pero masakit pa rin pala kapag nandyan na at nangyayari na. Halos hindi ko na nga nagalaw ang pagkain ko ng mga oras na yon dahil parang naging mapait ang panglasa ko. Nawala na ako ng ganang kumain pero hindi ko pinahalata kay Mikael dahil ayaw kong sirain ang mood niya. Mahal ko si Mikael at kung saan siya masaya ay pipilitin kong maging masaya para sa kanya. Hindi ako hahadlang sa kahit na anong bagay na makapagpapaligaya sa kanya. Yun nga siguro ang papel niya sa buhay ko. Ang iparamdam sa akin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at ang pait ng pagkabigo. Matapos ang pag-usap namin ni Mikael tungkol sa nililigawan niya ay pinilit kong maging masaya. Pinilit kong tatagan ang sarili ko at sabihing ayos lang as long as masaya si Mikael. Katulad nga ng napagkasunduan ay pinakilala niya sa akin ang babaeng nililigawan niya. Hindi ako judgmental na tao pero masasabi kong plain and simple lang siya. Kung usapang ganda lang ay lamang ako pero wala akong magagawa dahil siya ang nagustuhan ni Mikael. Kung sakali man na maging sila ay tatanggapin ko. Pinilit kong maging masaya sa harap nilang dalawa pero ang hirap pala. Yung pinipilit kong umiti kahit na gusto ko nang umiyak, papadudot. Bago pa nga ako tuluyang maiyak ay nagpaalam na ako sa kanilang dalawa. Nagdahilan na lamang ako na pinapauwi na ako ni Papa at iniwanan ko na lamang silang dalawa na masayang kumakain at nagtatawanan. At nang makauwi ako sa bahay ay doon ko na nga lang pinakawala ng luha na pilit kong pinipigilan. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa pakiramdam ko ay wala na akong luhang mailuluha. Sinabi ko sa sarili kong magiging masaya ako para kay Mikael. Pero ang sakit. Sobrang sakit, papadudot.
Hindi man ngayon pero alam kong makaka-move on din ako. Matapos ang pag-uusap na yon ay pansamantala muna akong umiwas kay Mikael. Sa tuwing pupunta sila, Tito Felix sa amin ay nagdadahilan na lamang ako na marami akong assignment na dapat tapusin o kaya ay mga activities. Nakahalata na nga si Papa sa pag-iwas ko. Pero sinabi kong busy lang talaga ako at hindi na rin ako kinulit pa ni Papa. Maging sa school namin ay nagtatago ako kapag alam kong labasan din nila Mikael dahil paniguradong dadaan siya sa gate ng school namin. May mga pagkakataon pa nga na nakikita ko siyang naghihintay sa gate pero umaalis din siya after 30 minutes. Pinauulanan nga niya ako ng mga text at tinatanong niya kung iniiwasan ko raw ba siya. Sinasabi ko na lang na maraming ginagawa sa school kaya subsob ako sa pag-aaral at hindi naman siya nangungulit. Pero sinasabi niya lagi na nami-miss na niya ako at ang mga bonding namin. Sunday nga noon papadudot at hindi na nagpunta sila Tito Felix pero nabigla ako nang makita ko si Papa na pinabuksan si Mikael ng gate at may dalang chocolates at isang malaking teddy bear. O sige na, maiwan ko na kayong dalawa. Hana, mag-usap kayo ni Mikael. Pag-usapan yung problema nyo. Mag-best friend kayo, hindi ba? Opo pa. O siya, sige na. Dito muna ako. Mag-usap na kayo dyan. Buti naman hinarap mo na ako. Busy lang ako sa studies ko. Sinabi ko naman sa iyo yun, di ba? Alam ko may problema ka. Tignan mo, parang pumayat ka. Kumakain ka ba ng maayos? Oo naman. Stressed lang talaga ako kasi sunod-sunod ang projects at activities namin. May practicum pa kami bukas. Ganun ba? Oh, para sa'yo. Favorite mo yan chocolate na yan, di ba? Ba't mo ako binibigyan ng ganito? May teddy bear pa talaga. Feeling ko kasi may nagawa akong mali kaya bigla mo na lang ako iniwasan. Kung ano man yung nagawa ko, sorry. Hindi kasi ako sanay na nagkakaganyan ka eh. Hindi, Mix. Wala kang nagawang mali. Sorry kung kinailangan mo pang gawin to. Wala kang kasalanan sa akin. Kung ganun, bakit bigla-bigla ka na lang umiwas sa akin? Akala mo ba di ko napapansin? Iniiwasan mo ako. Sabihin mo nga sa akin kung anong problema. Huwag kang mag-alala, magiging okay din ako. Sa ngayon, kailangan ko munang lumayo sa'yo. Bakit nga? Sinasabi mo wala akong nagawang mali pero iniiwasan mo naman ako. Ano yun? Di kita maiintindihan kung hindi mo sasabihin sa akin kung ano ba yung problema. Nasasaktan ako, Mix. Ano? Nasasaktan ako pag nakikita kita. Sinabi ko sa sarili ko na magiging masaya ako para sa'yo. Pero masakit eh. Mahal kasi kita. Oh, kailan pa? Matagal na. Pero pinili kong manahimik kasi yun yung makakabuti para hindi masira yung pagkakaibigan natin. Sorry kung minahal kita. Hindi mo kailangan mag-sorry. Ako ang dapat mag-sorry kasi manhid ako. Hindi ko alam na nasasaktan na pala kita. Sorry talaga. Sana wag kang magbago sa akin. Pangako ko, hindi kita guguluhin. Kayo ni Aileen. Ayos lang ako. Magiging ayos din ako. Makaka-move on din ako. Paano naman ako magiging masaya kung alam kong nasasaktan ko ang best friend ko? Hana, alam mong mahalaga ka sa akin, di ba? Para na kitang kapatid. Huwag mo akong alalahanin. Kaya ko to. Sa ngayon, masakit pa. Pero, mawawala rin to. Pero Hana… Bubuksan ko na tong chocolate ha. Kainin ko na to. Hoy! Ba't nakatingin ka lang sa akin? Gusto mo ba? Hana, hindi mo kailangan magpanggap. Umiyak ka kung gusto mo. Ayokong pinipilit mo ang sarili mo nang umiti sa harap ko pero deep inside nasasaktan ka. Sige lang, umiyak ka. Halika nga, yakapin kita. Sige, umiyak ka lang. Sorry kung nasaktan kita. Wala ko namang kasalanan. Kasalanan ko to kasi nahulog ako sa'yo. Kahit na
Malinaw na sa akin na kapatid lang ang tingin mo sa akin. May kasalanan din ako eh. Kung naging aware lang sana ako sa nararamdaman mo, di sana hindi tayo nagkaganito. Di sana hindi ka nagkakaganyan. Hindi ko alam na may ganyan ka palang pinagdadaanan. Humingi patuloy ako ng tulong sa'yo para ligawan si Aileen. Sorry talaga dun ha. Pasensya ka na, Hana. Ayos lang. Basta, kung saan ka masaya, masaya na ako. Huwag ka lang talaga niyang sasaktan. Akong makakalaban niya. Ikaw talaga, pinakaba mo ako. O paano yan? Bati na tayo? Hindi naman tayo nag-aaway Hindi nga tayo magkaaway pero bigla ka namang ng ghost. Isip ako ng isip kung may kasalanan ba ako sa'yo. Tapos meron pala talaga. Sorry ulit Hana ha. Kung pwede ko lang sanang suklian yung pagmamahal mo sa akin, ginawa ko na. Dati pa. Ano ka ba? No hard feelings. Tanggap ko na. Maging masaya ka na lang lagi. Pero syempre, huwag mo akong kakalimutan pag sinagot ka na niyan ha. Ikaw? Kakalimutan ko? Hinding-hindi mangyayari yun. Best friends tayo, di ba? Oo, best friends. Papadudot matapos ang naging pag-usap namin yon ni Mikael ay gumaan kahit papaano ang pakiramdam ko. Tinanggap ko na rin na hanggang magkaibigan lang kami pero kahit na ganoon ay masaya na ako dahil may kaibigan akong kagaya niya. Hanggang ngayon ay best friend pa rin kami ni Mikael at sinagot na rin siya ni Aileen at nakilala ko na rin siya ng husto. Masasabi kong mabait si Aileen at matalino rin. Malambing din siya at malalahanin kaya hindi na ako nagtataka kung bakit siya nagustuhan ni Mikael. Masayang masaya sila ngayon at masaya rin ako para sa kanila. May mga pagkakataon nga na medyo kumikirot ang puso ko kapag nakikita ko silang magkasama pero alam kong yun lang yon. Pasasaan ba at gagaling din ang puso ko mula sa una kong pag-ibig na siya ring una kong pagkabigo. At dito ko na nga po tinatapos ang aking kwento. Maraming salamat po Papa Dudut sakali man na isa itong sulat ko na mapalad na mapili ninyong basahin sa araw na ito dito sa Barangay Love Stories. More power po sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Hana. Sadyang may mga tao talaga na darating sa ating buhay upang turuan tayo ng mga bagay na hindi pa natin natutuklasan. Kadalasan ng taong yon ay tuturuan tayo ng totoong kahulugan ng pag-ibig. Pero paano nga ba kung ang taong iyong minahal ay siya ring magtuturo sa iyo kung ano ang pakiramdam ng masawi sa pag-ibig? Lahat naman ay dadaan sa tinatawag na first love at first heartbreak. Ang mahalaga lang ay hindi tayo maging matigas o bitter dahil lang sa nasaktan tayo. Isipin natin na ito ang paraan upang mahubog tayo para sa susunod na pagkakataon na tayo ay magmahal, malalasap din natin ang tamis ng pag-ibig. Hanggang sa muli ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1.